narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Plano ng Philippine Coast Guard o PCG na maabot ang target nito na zero maritime incident sa bansa sa nalalapit na long holiday. Ipatutupad ng ahensya ang naka-heightened alert mula March 23 hanggang April 3 para sa gagawing pagbabantay sa mga pantalan, lalo na sa inaasahang bulto ng mga biyahero sa mahabang bakasyon. Mas paigtingin din anya ng PCG ang kanilang pag-iinspeksyon sa mga bagahe ng mga pasaherong bibiyahe bago ang kanilang paglalayag at ang pagpapatrolya sa lahat ng mga pantalan at waterways sa buong bansa. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na posibleng magkaroon ng mas mabigat na trapiko simula ngayong araw ng Biyernes, March 15 hanggang sa Linggo, March 17. Bunsod ito umano ng gagawing pag-transport ng tunnel boring machine o makinang ginagamit sa paghuhukay at pagbubutas para sa construction ng Metro Manila Subway Project. Kabilang sa mga lugar na daraanan ng ilang kalsada sa Maynila at Quezon City, kaya inaabisuhan ng mga apektadong motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta na makikita sa official Facebook page ng DOTR. Hataw Balita ngayon. Naaresto na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang tatlong scammer na nagpanggap na may koneksyon kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ginagamit umano ng mga suspect ang pangalan ng First Lady para makakuha ng pera mula sa kanilang mga biktima. Nakuha sa mga suspect ang isang baril, magazines at mga bala. Sinampahan na rin ang mga ito ng kasong extortion ng mga otoridad. Inikayat naman ng CIDG NCR ang iba pang na biktima ng suspect na magtungo sa kanilang opisina upang maghain ng karagdagang reklamo. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Senator Risa Ontiveros na hindi ang pagbabalik ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC ang tamang pulisiya na dapat tahakin ng bansa. Muling nabuhay ang panukalang ibalik ang mandatory ROTC dahil sa patuloy na panghaharas ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Para sa Senadora, mas tamang isulong ng Senado ang dagdag suporta para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP, partikular na ng Philippine Navy. Hindi po gawing excuse yan. Ang isang tingin ko hindi tamang policy direction na gawing mandatory ang ROTC kahit sa mga mamamayan natin na hindi naman yon ang paraan nila para magsilbi kay inang bayan. Hataw Balita ngayon. Nakahanda na ang House of Representatives sa mga posibleng pagkukulong kay religious group leader Apollo Kibuloy sakaling ipag-utos na ang pag-aresto. Ipinakita ng Kamara sa mga miyembro ng media ang detention center kung saan dinadala ang mga inarestong personalidad matapos mapatawan ng contempt. Matatandaang na-cite in contempt ng House Committee on Legislative Franchise si Kibuloy dahil sa pagtangging dumalo sa pagdinig kaugnay ng prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Hataw Balita ngayon. Ikinabahala ng Department of Health o DOH ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong may sakit na tuberculosis. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, umabot na sa 612,534 ang TB cases sa bansa noong 2023 na mataas kaysa sa naitala noong 2022. Dahil dito, tiniyak ng kalihim na sisikapin niyang maabot sa loob ng kanyang termina ang 100% target na madiagnose ang lahat ng may TB sa bansa at 99% na target para maipagamot ang mga positibo sa sakit. Hataw Balita ngayon. Good news po para sa mga kababayan nating kasambahay. Ibinalita kahapon ng Department of Labor and Employment o DOLE na magiging epektibo na April 1 ang 6,000 pesos minimum monthly wage
sa lahat ng mga kasambahay sa Central Luzon. Ayon sa kagawaran, mahigit 126,000 domestic workers sa nabanggit na rehiyon ang inaasahang makikinabang sa patutupad na umento. Ang pinakahuling umento sa sahod ng mga kasambahay ay inilabas noong May 30, 2022 pa at ipinatupad noong June 20 ng parehong taon. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang China sa consequences o magiging epekto kung tuluyang ipatutupad ng Estados Unidos ang pagbabawal sa app na TikTok. Kasabay nito, inakusahan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin ang United States ng pagpigil sa TikTok kahit na walang ebidensyang banta sa national security ang social media app. Sa kanyang TikTok post, nagbabala naman ang Chief Executive Officer ng kumpanya na si Xu Zhuqiu na mapanganib na mawala ang mahigit sa 300,000 na trabaho sa Amerika at bilyong dolyar na kita ng small business owners kung maipatutupad ang batas. Hataw Balita ngayon. Ayun, good morning James at Mary Jo. Ano bang masasabi niyo dito sa panukala na mandatory ROTC, yung pagbabalik nito sa ating bansa? Nakapag ROTC din ba kayo James at Mary Jo? Ako, amigo, naka-experience ako ng ROTC. Siyempre, nung panahon natin, hindi naman tayo, kumbaga bago doon sa, ewan ko kung magkabatch ba tayo, amigo. Pero nung panahon namin, required talaga yon. Naging mandatory yung ROTC nung early or late 80s, early 90s. Yan, napapagala tayong edad din. Pero mahirap kasi yung panahon namin noon, every Sunday you have to, kailangan mo magpunta pa sa eskwelahan para mag-ROTC once a week. Saan nakabilad sa gitna ng araw. Pero I think nung mga panahon na 'yon, syempre hindi ko alam kung bakit kailangan 'yun eh. Parang naniniwala tayo kay Senator Ron Tiveros na hindi naman dapat maging mandatory. Pero on the other hand, para sa tingin ko rin na kailangan din natin talaga ito dahil part of the security pa rin ng bansa kasi kung naalala niyo nung World War II ay nagkaroon ng kailangan ng mga additional soldiers kumbaga at yung mga reserve officer, mga reserve army kumbaga ay naitap. Kaya doon nila maitatap yun eh. Without the ROTC program, saan tayo kukuha? Parang mag-volunteer ba yung mga tao immediately? O ewan ko lang, yun ang sa paningin ko. Ewan ko kay Ate Jo. Nako, oo. Siyempre hindi ako nag-ROTC, amigo, James. Pero ako, nung high school, di ba COCC ba yun yung advanced officer nung high school? So, ayun, isa akong S2, intelligence yata yun. Pero dito naman, combo dito ako sa Korea, no? Dito uso talaga yung kanilang reservist o yung pagre-re-enlist nila dito. Kaya maganda, although hindi syempre mga kalalakihan dito unfair sa kanila dahil halos 2 years na sila ay magme-military. Kumbaga, yung career nila ay nagsa-stop, fresh grad sila. Tapos yung mga babae dito, kumbaga nakakapaghanap na ng trabaho, pero yung mga lalaki, may 2 years na delay yung kanilang career growth. Pero syempre, kailangan nila dito dahil katabi nila yung North Korea at kailangan talaga yun. Sa Pilipinas naman ako, amigo, personally, sang-ayon naman ako. Pero naiintindihan ko yung punto ng mga ibang kabataan. Sabi nila, okay lang naman mag-military, kaya lang ayaw nila na nakatayo lang sa arawan. Dito kasi, kung mapapansin nyo sa Singapore dati at saka dito sa Korea, talagang actual, may mga combat, may mga technology silang ginagamit, may mga weapons. Talagang as in, ready silang maggera. Iba't iba yun. May army dito, may sa Navy, may sa air. Kumbaga, iba-iba talaga. So, kung magkakaroon man tayo sa Pilipinas, sana hindi yung bibilad lang sila sa araw. Talagang training, may matutunan sila, may mga weapons na sapat in program kasi magkakaroon nga pero kung hindi naman maayos yung program, hindi ready pag ginit-git na ng diba? So dapat ready talaga ng lahat ng knowledge, weapons, yung mga fundings para sa mga uniform
Yun, di ba maraming pero dito maganda ang naidulot nito lalo sa mga kabataan, nagkakaroon sila ng awareness, in particular dito sa South Korea, amigo. Yun ang aking mahabang opinion, amigo. So abangan natin kung ano ang magiging development niyan dahil mukhang medyo mahaba-habang usapin at talakayan yan. Pero kagaya nga rin na sinasabi ng ating mga kababayan, mas maganda siguro nga talagang madagdagan yung ating mga air asset, yung ating mga barko na magbabantay diyan sa West Philippine Sea. Dahil kaya tayo napagsasamantalan dahil wala tayong mga barkong kagaya ng sa bansang China, yung malalaki ba, para hindi tayo mabuli at mabantayan natin ang ating mga teritoryo. Lumagda naman sa isang labor agreement ang Pilipinas at Czech Republic. Inanunsyo rin na dodoblehin ang kota para sa mga manggagawang Pilipino na papayagang magtrabaho sa Czech Republic. Itong mahataw na balita ni Val Onya. Hataw Balita ngayon. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Huwebes, March 14 ang desisyon ng gobyerno ng Czech Republic na taasan ang kota para sa mga manggagawang Pilipino na papasok sa kanilang bansa simula sa Mayo 2024. Sa talumpati ng Pangulo sa isang joint press conference na kasama si Czech Republic President Peter Pavel, napansin niya ang pagdoble ng kota kung saan mula sa 5,500 ay ginawa na itong 10,300 workers kada taon simula sa buwan ng Mayo ngayong taon. Noong 2018, pinapayagan ng Economic Migration Program ng Czech ang pananatili ng mga manggagawang Pilipino sa bansa sa isang taon na kota. 1,000 manggagawang Pilipino kada taon mula noong 2018, 2,000 kada taon mula noong 2021, 2,500 kada taon mula noong Nobyembre 2022, at 5,500 kada taon mula Enero 2024. Inanunsyo ng gobyerno ng Czech Republic ang karagdagang pagtaas sa kota para sa mga manggagawang Pilipino ay mahigit sa 900% ang pagtaas mula sa unang kota na 1,000 kada taon noong 2018. Sa parehong araw, nasaksihan din ng dalawang leader ang paglagda sa Joint Communique on Labor Consultations Mechanism na naglagay ng mekanismo para pag-usapan ang mga larangan ng mutual interest, kabilang ang tamang pamamaraan sa pag-empleyo ng mamamayang Pilipino sa Czech Republic. Val Onya, humahataw sa balita ngayon. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang mga evacuation center sa Davao Region dahil sa napaulat na recruitment ng New People's Army. Isinailalim muna sa screening ang mga organisasyon o grupo na gustong makapagsagawa ng anumang mga aktibidades sa loob ng lugar. Sila Lane Moreno, humahataw! Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng 10th Infantry Division ng Philippine Army na may mga miyembro ng CPP-NPA-NDF na nagpapakilalang non-government organization para makapasok sa mga evacuation center at maghatid ng serbisyo sa evacuees. Pero ang pakay nila ay makapanghikayat ng mga gustong sumama sa kanilang organisasyon, lalo na ang mga kabataan. Sila ang tinatawag na urban operatives na layong muling palakasin ang kanilang puwersa. So yan na yung ginagawa nila ngayon, no? Just like what happened in Davao de Oro, na may na-report that mayroong mga NGOs that are trying to re-infiltrate doon sa ating mga evacuation centers, na mga affiliated sila sa CPP-NPA-NDF, and yun na nga, nag-i-inject sila ng mga ideological, political, and organizational works doon sa ating mga evacuees. Actually, confirmed naman ito ng ating DILG, DSWD, and of course ng ating Philippine Army. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development, nagpapakilalang volunteer ang mga ito para makapagsagawa ng psychosocial support, pero agad nila itong nalaman at napigilan. Binalaan ng DSWD ang camp managers na isailalim sa background check o i-screen ang sinumang individual o grupong papasok sa evacuation centers, lalo na ang faith-based organization na magsasagawa ng values information o spiritual advice. We look into it further, but there are already moves
and filterings, screenings of those who will provide for the activities in order to avoid or prevent the mapapasok po itong ating hindi masyadong magandang advocacies. Bagamat idineklarang insurgency-free ang Davao Region noong October 12, 2022, mayroon pa ring natitira na ilang miyembro ng CPP-NPA-NDF. Tanging ang mga local government unit at iba pang ahensya ng pamahalaan lamang ang may jurisdiction dito dahil nakabantay ang mga sundalo sa mga armadong grupo. Yung mga natural calamities kasi ma'am, ginagamit yan ng mga kabila to arouse, organize, and mobilize naman. Sinasabi naman nila na mayroong mga lapses, mayroong mga kakulangan yung ating government. Pero yun na, nag-i-inject na sila doon ng kanyang mga ideologies. Doon kasi nag-start yan ma'am hanggang sa they were able to recruit naman hanggang makarecruit sila ng mga maging member ng underground mass organization. Samantala, humina na ang puwersa ng New People's Army sa rehiyon. Ngunit nakaalerto pa rin ang mga sundalo at mahigpit pa rin ang seguridad at border checkpoint. Lalaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagsagawa na ng inspection ang DNR sa resort na itinayo sa Chocolate Hills sa lalawigan ng Bohol. Samantala, tiniyak naman ng Senado na iimbestigahan ang pagginawang pagpahayag o pagpayag ng Protected Area Management Board na magtayo ng resort sa nasabing tourist spot. Si Ryan Malyari, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Ininspeksyon kahapon ng mga tauhan ng DENR ang resort na nag-viral sa social media na nasa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Tumanggi munang maglabas ng pahayag ang mga tauhan ng DENR. Sa ngayon ay ipinatigil na ng kagawaran ang operasyon ng nasabing resort dahil wala umano itong Environmental Compliance Certificate o ECC. Ayon naman sa tagapagsalita ng munisipyo ng Sagbayan, ang bayang nakakasakop dito, wala silang kopyang natanggap ng temporary closure order ng DENR. Merong discrepancy dyan kasi wala kaming natanggap na official na kopya sa sinasabi ninyong temporary closure order ng DENR. We just learned it yesterday from the social media. What we received is yung notice of nagre-request pa nga ang DENR ng request for assistance for the implementation of notice of violation to Captain's Peak Resort. March 13 lang po namin natanggap ito. Kaugnay nito ay magpapasa na rin si Senator Cynthia Villar ng resolusyon para maimbestigahan ang pagkakaroon ng resort sa isang legislated protected area ayon na rin sa demand ng mga senador. Kasi yun ang demand ng mga senator to investigate. They want to understand. Kasi yung Chocolate Hill was declared as a legislated protected area. Kasama pala yun sa INAIPAS bill na ipinasa ko noong 2018. So, pag meron kang ganong legislated protected areas, meron ng Protected Area Management Board composed of NGO, of local officials, DNR, at saka other related agencies. Bakit nila pinayagan na merong ganon? So, yun ang question. We just want to understand how it came about na hindi napigil ng Protected Area Management Board. Will submit the resolution sa Monday, and then pag nasubmit na yon, then we can have the hearing. Break na kami by Wednesday, pero we can have the hearing during break. Kinuwestiyon naman ni Senador Villar ang pagkakaroon ng business permit ng naturang resort. Binigyan sila ng permit. Nagtataka, sino nagbigay ng permit at bakit binigyan ng permit? Yun ang question. We just want to understand how it came about para makita natin what's wrong, di ba? Kasi dapat napigil yun ng Protected Area Management Board. Natatangi ang Chocolate Hills sa Bohol dahil sa angkin nitong natural na formasyon ng mga burol, kaya naman turismo ang isa sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente dito. Dahil sa issue ay apektado ang kabuhayan ng mga kawani ng resort sa pagpapasara sa naturang establishmento. Inaasahan na sa pagdinig ng Senado sa susunod na linggo ay masasagot ang mga katanungan kaugnay dito. Ryan Malyari
Humahataw sa balita ngayon. Nagdulot ng tensyon sa Russia ang pagsali ng Sweden at Finland sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Denmark naghahanda sa pamamagitan ng pagdaragdag nito sa defense budget. At mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon. Jenny, ano ang naging reaksyon ng Russia sa patuloy na pagdami ng miyembro ng NATO? Sherwin, bagamat isang meaningless step ang pagsali ng Finland at Sweden sa North Atlantic Treaty Organization o NATO ayon kay Russian President Vladimir Putin, magpapadala naman ng Russia ng defense troops at systems of destruction sa border nito sa Finland. Nagbanta rin si President Putin na handa ito sa nuclear war kung magpapadala ang Estados Unidos ng tropang militar sa Ukraine. Nanawagan naman si Finnish Prime Minister Petteri Orpo na madagdagan ang defense spending at magkaroon ng European Defense Coordination. Samantala, ayon naman kay Denmark Prime Minister Mette Frederiksen, daragdagan nito ang defense budget ng $5.9 billion sa loob ng 5 taon. Gagamitin umano ang budget na ito sa pagpapalago ng military capacity at expansion of conscription o compulsory na pagsali sa military training at sa kauna-unahang pagkakataon ay kasali na rito ang mga kababaihan. Pahahabain na rin aniya ang training mula 4 months ay magiging 11 months na ito. Plano naman ng Denmark na gawing triple ang military spending nito sa loob ng 10 taon. Balik sa iyo, Sherwin. Oo, Jenny, ano naman ba ang naging tulong ng Canada sa Ukrainians na biktima ng Russian invasion, Jenny? Sherwin, may iba't ibang tulong na ibinibigay ang Canada sa Ukrainians. Isa na dito ang immigration measures kung saan maaari mag-apply ng permanent residence ng ilang kamag-anak ng Ukrainian Canadian citizens at permanent residents. Mayroon din dito ang settlement at orientation services sa iba't ibang mga probinsya para sa newcomers na Ukrainians. At Sherwin, patuloy pa rin ang humanitarian aid at development assistance ng Canada sa mga taong apektado ng military invasion ng Russia. Sherwin. Alright, maraming salamat Jenny Rico mula sa Canada na isa sa founding member ng NATO noong April 1949. Hataw Balita ngayon. Isang mapanirang gas explosion ang nangyari sa isang residential neighborhood sa Hilagang China noong Miyerkules na nag-iwan ng malaking pinsala. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luso. Hataw Balita ngayon. Nangyari ang malakas na pagsabog bago mag-alas 8 ng umaga noong Miyerkules, March 13 sa isang ground floor restaurant sa residential area ng Sanhe City, Hebei Province, silangan ng kabiserang Beijing. 7 tao ang nasawi, nasugatan ang 27 iba pa at sinira ang 4 na palapag na gusali. Nakumpirma ng mga otoridad na ang pagsabog ay dulot ng gas leak, bagaman hindi pa nila natukoy ang eksaktong sanhi o lokasyon ng pagsabog. Naapektuhan din ang mga gusali sa kabilang kalsada mula sa site ng pagsabog, kung saan ang mga salamin ay nabasag at ang mga tindahan ay nasira. Naapula na ang sunog noong Miyerkules ng hapon at inilikas ang mga residente na naninirahan sa loob ng 500 metro mula sa site. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naglunsad ng deadly raids ang puwersa ng Israel sa mga nasakop na bahagi ng West Bank. Samantala, hindi bababa sa 4 na Palestinian ang kabilang na 2 menor de edad ang namatay, habang 12 naman ang naiulat na sugatan. Ito ang humahataw na balita din ni Ting Dela Peret. Hataw Balita ngayon. Nakamamatay na pagsalakay ang isinagawa ng puwersang Israeli sa nasakop na bahagi ng West Bank.
Ayon sa opisyal ng Palestine, napatay ng mga puwersang Israeli ang hindi bababa sa 4 na tao, kabilang ang 2 menor de edad sa mga pagsalakay ng maraming lokasyon. Naiulat din na nagkaroon ng magdamag na pagsalakay ang Israeli forces sa silangan ng Tulkarem at kung saan nagpaputok din ang mga ito ng baril. Samantala, sinabi naman ng pulisya ng Israeli na binaril din ang 5 lalaki malapit sa bayan ng Altip, kanluran ng Jerusalem dahil sa paghahagis ng Molotov cocktail. Sa ngayon, ang karahasan sa pagsakop ng West Bank ay tumitindi pati na ang pag-atake ng Hamas na nagbunsod ng digmaan sa Gaza. Ang pagpatay ay sinundan ng maraming pagsalakay ng puwersang Israeli sa buong lungsod na suportado ng mga drone at isang undercover special unit. Ning de la Peret, humahataw sa balita ngayon. Isa sa bawat 10 tao sa mundo ang apektado ng sakit sa kidney o chronic kidney disease batay sa datos. Ang problema ayon sa mga espesyalista, karaniwang nalalaman na may sakit sa kidney ang isang tao kapag lumalala na ito. Si Tony Gutierrez, humahataw. Hataw Balita ngayon. Asymptomatic o karaniwan ay walang sintomas ang sakit sa kidney kapag nagsisimula pa lamang ito. Kaya kadalasan, nalalaman ng isang tao na may chronic kidney disease ito kapag lumala na. Ayon sa ilang nephrologist o espesyalista sa sakit sa kidney, mahalaga ang regular na pagpapakonsulta. Kahit kasi talagang may sintomas na ng sakit sa kidney, ay hindi pa rin ito nabibigyang pansin ng karamihan. Sobrang subtle ng nararamdaman ng iba eh. Yung iba nanghihina lang, no? So parang ina-attribute lang nila na baka pagod lang sa trabaho. Yung iba masakit lang yung ulo, napaka-subtle ng nararamdaman nila na i-attribute sa iba. Yung iba naman parang feeling nila hindi lang makatulog sa gabi, namumutla. Ayon pa sa mga espesyalista, mas mataas ang risk na magkaroon ng sakit sa kidney kung may diabetes, hypertension o mataas ang blood pressure, may sakit sa puso, may matagal ng arthritis sa gout at kung nagkaroon na ng bato sa kidney. Dapat sa mga ganito ay nagpapakonsulta na kada 6 na buwan. Pwedeng magpakonsulta sa mga rural health center at sa pinakamalapit na district hospital. So kahit pa lang po sa RHU at district hospital, may kakayanan silang conduct ng urinalysis. At kung kailangan talaga sa tingin nila ay magpagawa ng laboratory ang pasyente, i-refer nila sa mas malaking district hospital na may blood test, blood chemistry na pwedeng gawin po. Hindi rin nila dapat mag-alala sa gastusin para rito dahil mayroong social worker ang karamihan ng mga district hospital. Maaaring lapitan upang makalibre o makakuha ng tulong medikal. Payo ng mga eksperto, umiwas sa mga pagkaing mamantika at maaalat at palaging uminom ng sapat na tubig upang mabawasan ang risk na magkaroon ng sakit sa kidney. Tony Gutierrez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Opisyal nang binuksan kahapon, March 14, ang Barako Fest 2024 sa Lipa City, Batangas. Ito ang pinakamalaki at pinaka-engrandeng festival sa South na matatagpuan sa Manila-Batangas Bypass Road, Section 1 at 2. Ito ang umahataw na balita ni Lynette Bahe. Hataw Balita ngayon. Dinaluhan ni former Batangas Governor Vilma Santos Recto kasama ang kanyang anak ang opening ng festival kasama sina Batangas Vice Governor Mark Leviste, Lipa City Mayor at Vice Mayor, board members, Lipa City Councilors, Barangay Captains, SK Chairman at agencies. Ayon kay Vilma, ang Barako Fest ay more of tourism at ang Barako ay talagang sa tatak Batangas. Kaya ang dami namin in-inject na mga activities pa to get the new blood, yung mga bagong dugo na, yung kabataan, di ba? And at the same time, sa 3-day affair, pwede mo i-deliver yung message about anong importansya ng Barako, ano yung message namin. It's more of tourism, ipakilala kung gaano ka resilient, masipag, ameyable ang mga personalidad ng mga Batanggenyo. Pag sinabing Barako, ang ibig sabihin Batangas yan. Walang ibang mag-aangkin yan dahil ang Barako Coffee ay sa Batangas.
Para naman kay Batangas Vice Governor Mark Leviste, ginamit ang salitang barako dahil sa maraming kadahilanan. For many reasons, Lipa is Barako capital, meaning it's the coffee capital of the Philippines. Yung aming variant ng kape ay yung matapang klase. Kaya Barako ang tawag. Ang Batanggenyo ay kilala rin bilang Barako, strong-willed, matapang. Sa loob ng festival, maraming makikita at matutunghayan tulad ng Playfest, Food Fest, Drift Fest at Content Creator Fest, kung saan ang mga sikat na content creator ay magkakaroon ng meet and greet. Kasama rin sa festival na ito ang Esports Fest, Art Fest, Dirt Fest, Car Meet and Car Show, Battle of the Bands, Sports Fest at Trade Fest, na kung saan magpapamalas naman ang pinakamahusay na produkto at pagkain mula sa iba't ibang munisipalidad at lungsod ng Batangas. Isa sa highlight ng Barako Fest 2024 ang Music Fest, kung saan magaganap ang makulay na concert na dadaluhan ng ilang kilalang DJs. Bukod pa riyan, inaasahan sa 3 araw na event na dadaluhan ito ng mahigit kumulang 250,000 na bisita, participant at partygoer. Magtatapos ang nasabing aktibidad sa araw ng Sabado, March 16. Lineth Bahe, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng programa bilang pagdiriwang ng Women's Month sa Paris, France. Ngayong araw na ito, magsasagawa naman ng open house para sa OFWs handog ng Migrant Workers Office sa Bahrain. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga kababaihan sa isang programa ng Embahada ng Pilipinas sa Paris, France. Isasagawa ito bilang pagdiriwang ng Women's Month na may temang lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayanan ng kababaihan patutunayan. Gaganapin ito ngayong araw, March 15, mula alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Limitado lamang ang maaaring dumalo, kaya't mag-register na sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHinFriends. Naglabas naman ng holiday closure advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia. Sarado ang pasuguan sa March 28 at March 31, 2024. Kung may emergencies at urgent inquiries, tumawag lamang sa mga contact numbers at emergency numbers na makikita sa kanilang Facebook page sa facebook.com/PHLNKSA. Samantala, nag-organisa naman ng Migrant Workers Office at Filipino Club sa Bahrain ng open house para sa ating mga kababayang OFWs sa bansa patungkol sa Ateneo Alls of Life program. Tatagal ang programang ito ng 6 na buwan at may 12 sessions, Executive Education Certificate course para sa OFWs. Magpapasimula ito sa April 5, 2024 mula 1 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon PHT. Gaganapin ito sa Embahada o maaaring via Zoom. Sa mga nagnanais makibahagi, mag-register lamang kayo sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na makikita sa kanilang Facebook page sa facebook.com/PHLinBahrain. Naglabas ng listahan ng mga bagong batch ng e-passports ang Embahada ng Pilipinas sa Egypt. Para makita ang passport na ready na for release, ay bumisita lamang sa link na bit.ly/CairoPE-ReleasePPT. Para maklaim ito, mag-book lamang ng inyong appointment sa bit.ly/CairoAppointment at huwag kalimutang dalhin ang resibo at lumang pasaporte sa araw ng inyong appointment. At kung kayo'y representative, dalhin lamang ang inyong authorization letter at ID. Kung ang inyong pangalan ay wala sa listahan, maaari kayong mag-email sa cairo.pe@tfa.gov.ph at i-send ang iyong pangalan, date of application at kopya ng inyong resibo. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Nagwagi ang rookie team Comelec Super Jets sa kanilang debut game sa UNTV Volleyball League kamakalawa. Panalo naman ang SSS Pension Protectors laban sa BFP Lady Firefighters, habang dinominan naman ng AFP Lady Gunner ang Judiciary Justice Servers. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita ngayon.
Matapos ang very successful na opening ng UNTV Volleyball League Season 2 noong March 10, 2024, sumabak agad sa preliminaries ang rookie team Comelec Suffragettes laban sa DFA Emissaries na ginanap sa Paco Arena, Manila, kamakalawa March 13. Nagpaulan ng malulupit na 12 attack points at 2 service ace si Danica Genrauli para pangunahan ng Suffragettes na makuha ang set 1 sa score na 25-21. Sa second set ay nagpakawala naman ng 8 service ace ang Suffragettes at 12 attacks mula pa rin kay Danica Genrauli makuha ang 25 points kontra sa 23 points ng DFA. Pagdating sa third set, tinambakan ng Comelec ang Emissaries sa score 25-9. Best player of the game naman si Danica Genrauli na may 16 attacks. Lumabas naman yung gusto naming sistema para sa kanila para mas matuto sila. Ayun, lumabas naman pero may mga ano pa rin talaga, may mga kulang, may mga lapses pa rin na kailangan pa rin namin i-ensayo para mas malinis yung galaw namin. Yung mga pagkukulang namin ngayon, yung mga drop ball, yung mga kailangan namin i-training yan para ma-convert sa points. Medyo tumaas yung percentage ng receiving error. Medyo may konting kaba. No, kasi mabigat yung service ng kalaban. At saka dating champion, doon kami nahirapan yung receiving. And then yung blocking and coverage namin. Sa second game, mainit agad ang opensa ng SSS Pension Protectors sa pamamagitan ng sunod-sunod na atake ng Thailander import na si Pachari Sengmuang laban sa BFP Lady Firefighters. Sinubukang bumawi ng Lady Firefighters, subalit kinapos sila sa score na 25-22. Sa pangalawang set, ang BFP lumamang ng 6 points, pero agad nakapag-adjust ang SSS at naagaw ang set 2, 26-24. Nakabawi ang Lady Firefighters sa third set sa score na 25-20. 10 points mula sa atake at tig 7 points sa service ace at opponent errors. Dikdikan pa rin ang laban sa fourth set, subalit di na pinayagan ng Pension Protectors ang BFP na makahabol sa score na 25-23. Best player of the game naman si Pachari Sengmuang na may 27 points, 23 attacks, 2 blocks at 2 service ace. Ang kailangan namin gawin ay mag-hard work pa po sa training at saka mag-gel kasi minsan nagkakalituhan pa sila sa pwesto. Minsan nawawala sila sa pagbasa ng bola. Nakakalimutan bumlock. Magpo-focus lang kami sa depensa pa kasi mas marami kaming error sa depensa kaysa sa offensa. Kailangan pa naming pabilisin yung mga players po namin. Tapos develop pa yung mga skills nila, more practice. Huwag mawalan ng pag-asa. First game pa lang, marami pa pang games na darating. Babawi pa tayo. At sa third game, nagpaulan agad ng kaliwatkan ng palo si Ayari Yongko ng AFP Lady Gunner para pahirapan ng Judiciary Justice Servers. Panalo ang Lady Gunner sa tatlong magkasunod na set sa score na 25-21, 25-17, 25-18. Best player of the game naman si Ayari Yongko Kimsom na may 14 attacks, 1 block at 3 service ace. In-enjoy nila yung game ngayon. Wala sila ng receive. Tapos parang nag-relax. Dapat hindi nagre-relax. Kaya dumikit yung score kanina. Yung receive namin kasi doon nagsisimula pagka sa pagdating naman sa service, medyo naglaps din kami nung first set, second set. And then nung third set naman, ang naging problema naman namin, receive. So next game yun, ang iti-try namin is yung service receive pa rin. Kasi hindi rin naman kami makaka-atake kung wala kaming service receive. Abangan ng susunod na bakbakan ng public servants sa UNTV Volleyball League Season 2 sa April 4, 2024 sa Paco Arena, Manila. Matutunghayan ang sagupaan ng SSS Pension Protector at Senate Lady Defenders sa Game 1 alas 12 ng tanghali. Susundan ito ng laban ng PNP Lady Patrollers at Comelec Suffragettes sa Game 2 alas 2 ng hapon. At ang banggaan ng Judiciary Justice Servers at DFA Emissaries sa main game alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa YouTube channel ng UNTV Public Service Channel at UNTV Sports. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. At sa
ating ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Santiago Kapitulo 4, talatang 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat at magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Mga ataw na balita, umaga ng Biyernes, 15 sa buwan ng Marso 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, March 15, 2024. Mula po rito sa Seoul, South Korea, ako si Mary Jo Valeriado. Ako naman si James Bontuyan mula dito sa Maryland, USA. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming kinahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya at milyong salamat po sa Diyos. Enjoy your weekend.